Mukhang isa etong si Toby Tiangco sa pinariringgan ni Mr. Padilla na ambisyoso, puro ambisyon. Kasi ang sinasabi, ito daw ay may plano talagang or gusto talagang maging Speaker of the House. Kaya yan, akala niya yung mga DDS na kongresista ang magdadala sa kanya or magpapanalo sa kanya para maging Speaker of the House. So inaasahan niya ito sakaling mapwesto si Sara Duterte. Tapos ito daw ang mangyayari. Si Marcoleta magiging Senate President. Ayan. Tapos si Defensor o kaya ay si Rodriguez magbabakbakan daw para sa executive secretary post kung sakali daw na maging presidente si Sara Duterte. 2026 ngayon at yan na daw ang pinaplano na itong mga hunghang na ito. Ang masaklap dyan, baka 2022 pa lang ay nagpaplano na itong mga ito. Yan. Tignan nyo naman ang nangyari ngayon sa Davao. Ultimong yung sinasabi nilang pagdiriwang para sa araw ng Davao ay naging campaign period na. Tila ba nangangampanya na itong mga guest, itong mga dikit ng dikit kay Sara Duterte na akala talaga nila may mahihita sila kay Sara Duterte. May impeachment case po etong dinidikitan nyo. Magising kayo. O eto pa, etong si Toby Tiangco, kung matatandaan nyo po, ito po ay campaign manager ng Team Alyansa ni PBBM noong nakaraang eleksyon. Ano nga ang sabi ni Sara Duterte na sila daw ay abala, nagtatrabaho, wala daw sa focus niya ngayon yung impeachment case na yan. Kasi nga, ayaw daw nilang mamulitika. Ang mga walang hiyang ito, may campaign manager na ang mga gunggong. At ito po ay ito nga si Toby Tiangco. At ang sinabi niya, magiging matagumpay daw, sisiguraduhin daw niya. Tiwala daw siya na magiging matagumpay o tagumpay ang line-up na ito si Sara Duterte pagdating nga ng 2028 election. Maaga pa lamang daw ay pinaghahandaan na nila ito. Yung mga strategiya para daw matiyak ang panalo ng kanilang grupo. Yan yung mga kumikilos. Dalawa lang ang ginagawa ngayon ng mga nasa paligid ni Sara Duterte at ni Sara Duterte mismo. Sirain at ibagsak ang ating gobyerno at mamulitika. Dalawa lang yan. Ano sabi mong trabaho? Demonya.